Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Simona at nais kong ibahagi sa inyo ang totoong karanasan ng mga kababata ko dito sa aming probinsya sa bahagi ng Luzon. Naalala ko pa noon na panahon ng tag-ulan kung kailan nangyari ang kakaibang karanasan na ito kay Buknoy, isang estudyante na hindi sinasadyang napulot ng isang agimat na siyang naging simula ng lahat ng kababalaghan. Isang hapon, galing sa eskwela sina Buknoy, Aldrin at Linda. Kasama rin nila noon si Nando, pinsan ni Aldrin na galing sa kabilang baryo. Dahil malakas ang ulan noong araw na yon, nagpasya silang dumaan sa lumang daan papunta sa bahay ni Linda para doon muna magpatila ng ulan. Habang naglalakad, napansin ni Buknoy ang isang kakaibang bagay na nakabaon sa putik sa gilid ng daan. Kumikinang ito kahit madilim. "Uy, ano to?" sabi ni Buknoy sabay dukot sa bagay na pagkakuha niya, nakita nilang tila isang maliit na bato na kulay itim na may ukit na simbolo at nakataling pulang sinulid. "Parang agimot dagdag ni Aldrina. "Baka naman laruan lang yan," sabi ni Linda, pero halata ang kaba sa boses niya. Si Nando naman ay mabilis na tumutol. "Kung ihulog mo na yan, Buknoy, baka may sumpayan." Ngunit hindi nakinig si Buknoy. Kung agimat nga to, baka swerte na ako sa exam bukas," sabi niya. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay ni Linda. Doon nila muling pinag-usapan ang napulot ni Buknoy. Kinagabihan, habang natutulog si Buknoy, nagising siya sa kakaibang ingay sa labas ng kanilang bahay. Parang may humuhuni at kumakalskos sa bubong. "Nanay?" sigaw ni Buknoy, ngunit walang sumasagot. Dahan-dahan siyang bumangon at napansin niyang nasa tabi ng unan niya ang agimat. Kumikislap ito ng mahina at biglang lumamig ang paligid. Narinig niya ang tinig na parang bumubulong. "Sa'yo na ako, gamitin mo ko," sabi ng tinig. Napalunok si Buknoy at agad na tinakpan ng kumot ang sarili, ngunit hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, kinuwento niya ito kina Aldrin, Linda at Nando. "Hindi mo dapat dinala yan. Baka epekto lang ng isip mo yan," sabi naman ni Aldrin, pero bakas din sa kaba na makikita sa kanyang muka. Si Nando ang pinakamatindi ang babala. "May mga kwento sa amin, may mga agimat na galing sa mangkukulam o aswang. Kapag napulot mo, ikaw ang susubok, hindi ang agimat ang susunod sa'yo. Itapon mo na bago ka matuluyan," sabi ni Nando. Ngunit tumawa lang si Buknoy. "Wala yan. Kung may aswang nga, hindi ako papatablan. May agimat na ako." Pagdating ng sumunod na gabi, doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Habang naglalakad si Linda pa uwi, may narinig siyang yapak na sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, wala namang tao. Sa kabilang banda, si Aldrin ay nagising sa alingaw-ngaw ng malakas na kalabog sa kanilang bubong. Nang silipin niya, parang may malaking ibon na lumilipad at nakatingin sa bintana nila. At si Buknoy, nakaramdam na parang may kumukontrol sa kanya. Tuwing hawak niya ang agimat, nagiging matapang siya. Pero kapag nilalayo niya ito, bigla siyang kinakabahan at pinapawisan ng malamig. At dito nagsimula ang mga gabi ng lagima para sa kanila. Mula noong napulot ni Buknoy ang agimat, tuluyan nang nag-iba ang ikot ng mga araw nila. Ang dating simpleng pag-uwi galing eskwela ay naging isang pakikipagsapalaran na puno ng takot. Isang gabi habang nakahiga si Buknoy, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang palad. Nang silipin niya, nagliliwanag ang agimat na tila ba may sariling buhay. Kasabay nito narinig siya at nakarinig siya ng may hinang yabag sa labas ng kanilang bintana.
Dahan-dahan siyang bumangon. Dinungaw ang madilim na paligid. At laking gulat niya nang makita ang isang matangkad na anino na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula. "Akin na ang sayo!" Mahinang boses na narinig ni Buknoy na parang sumasabay sa hangin. Napatras siya ang buntik ng mabitawan ng agimat. Ngunit nang mahigpit niyang hawakan ito, biglang nagliwanag at nagsimula nga magliyab ang pulang sinulid na nakatali dito. Sa sandaling yon, nawala ang anino na parang bula. Kinabukasan, kinuwento ni Buknoy ang lahat kina Aldrin at Linda at Nando. "Hindi normal yan, Buknoy," sabi ni Nando. "Kung may nakikita kang ganun, ibig sabihin may nakatali sa agimat na yan." "Baka aswang o engkanto ang nagmamay-ari niyan," dagdag ni Linda. Nanginginig ang boses. Nagpasya silang pumunta sa bahay ni Aling Isabela, isang matandang albularya sa kanilang baryo. Nang makita ng matanda ang agimat, agad itong umatras. "Mga bata, hindi dapat nasa kamay ninyo to. Ito'y hindi pangkaraniwang agimat. Isa itong sumpa. Kapag hindi yan naibalik kung saan nakuha, duduguin ang buhay ng may hawak." Nagkatinginan silang lahat. Si Nando ang unang nagtanong. "Paano po namin maibabalik, Aling Isabela?" Napabuntong hininga ang matanda. "May lugar sa may paanan ng bundok. Doon malapit sa ilog na hindi dinadaanan ng tao. Sa ilalim ng isang punong balite. Doon mo dapat ibaon. Pero tandaan mo, kapag binalikan ka ng nilalang na may-ari nito, kailangan mong maglakas loob." Pagkatapos noon, nagpasya silang magtungo sa lugar na sinasabi ng albularya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Habang binabaybay nila ang makipot na daan patungo sa paanan ng bundok, nakarinig sila ng tila iyak ng bata sa may kakahuyan. "May bata!" sigaw ni Linda, pero agad siyang hinawakan ni Nando. "Huwag kang lalapit, hindi bata yun," mariin niyang sabi. Patuloy ang iyak na nagmumula sa dilim, pero unti-unti itong naging halakak, malamig at nakakakilabot. Biglang may lumabas na aso, kulay itim at naglalaway. Ngunit nang masilayan nila ng maayos, hindi na ito basta aso. Ang mga mata nito ay pula at ang katawan ay mahaba na parang tao. "Takbo na!" sigaw ni Aldrin, sabay mabilis na hinila si Buknoy. Hinabol sila ng nilalang hanggang sa makarating sila sa may ilog. Doon biglang kumislap ang agimat sa kamay ni Buknoy. Napatigil ang nilalang at hindi na nakalapit. Pagkatapos ng karanasang iyon, lalo silang nataranta, ngunit malinaw sa kanila ang isang bagay. Hindi basta swerte ang dala ng agimat. Isa itong pinto para sa mga nilalang na matagal nang hindi nagpapakita sa tao. Matapos nilang makaligtas sa nilalang na humahabol sa kanila sa kakahuyan, nagpasya sina Buknoy, Aldrin, Linda at Nando na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa paanan ng bundok. Kahit basang-basa sila ng ulan at putikan na ang mga sapatos, wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang sinasabi ni Aling Isabela. Habang naglalakad si Linda, ay palaging nakadikit kay Nando. Halatang natatakot pa rin sa naranasan nila kanina. Si Aldrin naman ay walang imik, abala sa pagtipid at pagtingin sa paligid. Para bang inaasahan niya na may susulpot na naman mula sa dilima. Si Buknoy hawak-hawak pa rin ang agimat. Ramdam ang kakaibang init at bigat nito. Parang may dumatalo na enerhiya mula dito patungo sa kanyang mga ugat. Sa isip-isip niya, nagsimulang maglaho ang takot at pagtataka. Bakit siya ang nakapulot nito? At bakit siya ang sinusundan ng mga nilalang? Pagsapit nila sa paanan ng bundok, bumungad sa kanila ang napakalaking punong balite. Ang ugat nito ay parang mga bisig na nakalawit sa lupa, at ang dahon ay makapal na parang bubong na humaharang sa liwanag ng buwan. "Mukhang dito na yun," bulong ni Aldrin, pilit na pinapakalma ang sarili.
Lumapit si Buknoy ngunit bago pa niya maibaon ang agimat sa lupa, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga sanga ng balite na parabang mga braso na gustong abutin sila. "Hindi tayo nag-iisa," sabi ni Nando sabay hawak sa machete na dala niya. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang babae na nakaputing damit. Mahaba ang buhok at nakalutang ang mga paa sa lupa. Nakangiti ito ngunit malamig at nakakatindig balahibo. "Akin yan," sabi ng babae, sabay turo sa agimat na hawak ni Buknoy. Nanigas si Buknoy at halos mabitawan ng agimat. Ngunit biglang humawak sa kanya si Linda. "Huwag mong ibibigay," sigaw niya. "Kung hindi mo ibibigay, kukunin ko ang kapalit," sabi ng babae, sabay biglang naglaho. Ilang saglit lang, narinig nila ang malakas na iyak ng sanggola mula sa mga ugat ng puno. Napatras si Linda at halos mapaiyak. "Bakit may bata rito?" Ngunit muling nagsalita si Nando. "Hindi yan bata, pambibitag yan." Tama si Nando. Mula sa lupa gumagapang ang maiitim na kamay na parang mula sa wala. Unti-unting lumalapit ang mga ito kay Buknoy. Nagliyab ang agimat sa kanyang palada at biglang nagkaroon ng liwanag na tila apoy na kumalat sa paligid. Umatras ang mga kamay at nawala ang iyak ng bata. Ngunit kasabay nito'y lumitaw ulit ang babae. Ngayon ay mas nakakatakot. Namumula ang mga mata at mahahaba ang kuko. "Hindi mo alam ang pinasok mo, bata," sabi nito. "Buknoy, ibaon mo na!" sigaw ni Aldrina. Dinapaan ni Buknoy ang lupa. Hinukay gamit ang kamay kahit sugatan na siya sa matatalim na bato. Ipinasok niya ang agimat sa ilalim ng ugat ng balite, ngunit hindi pa siya natatapos. Bigla namang umatake ang babae at sumugod sa kanya. Mabilis itong hinarang ni Nando gamit ang machete. Tumama ang bakal sa braso ng babae at bigla itong sumigaw ng matinis na parang nabibiyak ang tenga nila. "Bilisan mo!" muling sigaw ni Linda. Sa huling pag-uukay, naibaon ni Buknoy ang agimat. Pagkabagsak nito sa lupa, nagliyab ang paligid ng puno. Ang babae ay napatras, unti-unting natunaw na parang usok hanggang sa tuluyang maglaho. Ngunit hindi pa doon natapos. Biglang gumalaw ang lupa at parang may malakas na dagong-dong na nanggagaling mismo sa ilalim ng balite. Doon nila naranasan ang hindi nila malilimutan. Hindi lang pala sila at hindi lang iisang nilalang ang konektado sa agimat na iyon. Matapos nilang ibaon ang agimat sa ilalim ng punong balite, inakala nila na tapos na ang lahat. Pero mali sila, doon palang nagsisimula ang mas matindi. Matapos magliyab ang paligid ng balite at maglaho ang babae, biglang lumindola, umuga ang lupa sa ilalim nila at may malalim na ugong na tila nagmumula sa kailaliman. Ang mga ugat ng puno ay gumagalaw, gumapang at tila ba may gustong kumawala sa ilalim. "Tumakbo na tayo!" sigaw ni Linda, halos mabaliw sa takot. Pero hindi makatakbo si Buknoy dahil ang mismong lupa na kinatatayuan niya ay biglang bumuka. Bumagsak siya sa hukay at halos mahulog kung hindi lang siya nahawakan ni Aldrina. "Buknoy, kumapit ka!" sigaw ni Aldrina. Habol ang hininga habang pinipilit siyang hilahin pataas. Mula sa ilalim ng hukay, bumungad ang dalawang mapupulang mga mata na mas malaki pa kaysa sa nauna. Kasunod noon lumabas ang mabahong usok na may kasamang init na tila apoy na mula sa impyerno. "Hindi ito basta agimat," bulong ni Nando. Nanginginig ang kamay habang hawak ang machete. Biglang may boses na umalingaw-ngaw, malalim at parang sabay-sabay na tinig. "Bakit niyo ko ginising?" Nagtakip ng tenga si Linda. "Diyos ko, ano to?" Sa loob ng hukay, lumitaw ang isang malahiganting anino na unti-unting bumabangon. Ang anyo nito ay parang pinaghalong tao at hayop. Balot ng itim na usok
Ang mga mata nito'y nagliliyab at ang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Natulala si Buknoy, hindi makakilos. Parang nakapako ang kanyang mga paa. "Kung hindi tayo kikilos, lahat tayo papatayin," sigaw ni Nando. Sabay sugod at hinampas ng machete ang isang ugat na lumalabas sa lupa. Nagliyab ang pinutol niyang ugat, ngunit kasabay nito'y napasigaw si Buknoy. Parang siya ang tinamaan at nagdurugo ang kanyang braso. "Ano nangyari?" gulat na tanong ni Aldrin. Si Linda ang nakapansin. "Nakakabit pa rin si Buknoy sa agimat kahit naibaon na." Biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang tanging pulang liwanag mula sa mata ng nilalang ang nagsilbing ilaw. "Hindi niyo ako may tataboy. Akin na siya." Bulalas ng tinig mula sa nilalang, sabay turo kay Buknoy. Ngunit biglang nagliyab ang mismong lupa kung saan naibaon ng agimat. May puting liwanag na kumawala. Mas maliwanag pa sa buwan. Napatras ang nilalang at nag-umpisang mabasag ang kanyang anyo na parang baso. Si Buknoy bumagsak sa lupa. Nangingisay habang ang agimat na nasa ilalim ng balite ay tuloy-tuloy ang pagliwanag. "Hawakan siya! Baka kunin ng nilalang ang katawan niya!" sigaw ni Nando. Agad siyang nilapitan ni Aldrin at Linda. Sabay-sabay nilang hinila si Buknoy palayo sa hukay. Ngunit sa huling sigaw ng nilalang, naramdaman nilang umuga ulit ang lupa at tuluyang bumagsak ang malaking sanga ng balite at tinakpan mismo ang hukay. Huminto ang ugong, tumigil ang hangin at unti-unting bumalik ang katahimikan. Nakahandusay silang lahat sa damuhan, hingal na hingal, pawis na pawis. Si Buknoy nanginginig ngunit buhay. "Akala ko katapusan na natin," bulong ni Linda. "Hindi pa rito natatapos lahat. Kapag ganyang klaseng agimat ang napulot mo, hindi basta mawawala ang sumpa. Kahit na ibaon na natin, babalik at babalik yan," sagot ni Nando. Malamig ang boses. Matapos nilang mailigtas si Buknoy at matabunan ang mga ugat ng balite, ang hukay kung saan nila ibinaon ang agimat, inakala nilang tapos na ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang araw, unti-unti na nilang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa paligid nila. Si Buknoy bagamat buhay ay hindi na naging kagaya ng dati. Madalas siyang nakatitig sa kawalan at minsan bigla na lang siyang magsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. May mga oras ding nagigising siya sa madaling araw, basang-basa ng pawis at sinasabing may mga anino sa loob ng kanyang kwarto. "May nakatayo sa paanan ng kama ko kagabi. Wala siyang mukha pero ramdam ko pinagmamasdan niya ako buong gabi," sabi ni Buknoy. Halata sa mga mata ni Aldrin ang takot, ngunit sinubukan niyang magpakalakas. "Baka bangungot lang yun. Baka pagod ka lang siguro," sabi ni Aldrin kay Buknoy na mautal-utala. Ngunit hindi lang si Buknoy ang nakakaranas ng kakaiba. Isang gabi si Linda ay naglalakad pa uwi galing tindahan nang mapansin niyang walang tao sa paligid. Tahimik ang buong baryo, pero narinig niya ang mga yabag na sumusunod sa kanya. Paglingon niya, wala naman siyang makita. Ngunit nang makapasok na siya sa bahay, nakita niya sa may salamin ng refleksyon ang isang babae na nakaputing mahaba ang buhok. Nakatayo sa likod niya habang lumilingon siya. Wala namang tao. Napasigaw si Linda at halos mawalan ng malay. Si Nando naman ay nakaranas din ng kakaiba. Habang nagbabantay siya ng kanilang palayan, bigla niyang nakita ang itim na ibon na nagliliparan. Ngunit imbis na karaniwang ibon, isa-isa itong bumagsak sa lupa at naging mga maliliit na bata na walang muka. Gumagapang palapit sa kanya. Napatakbo siya pa uwi at nang ikwento niya ito kina Aldrin at Buknoy, halos hindi siya makapaniwala na siya mismo ay nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay nang si Aldrin mismo ang nakaranas. Gabi iyon nagising siya dahil may malamig na hangin na dumaan sa kanyang bintana. Nang idilat niya ang mga mata,
May matangkad na nilalang na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Ang katawan nito'y payat at mahaba at ang muka'y parang nababalot ng itim na usok. "Akin na siya!" bulong ng nilalang habang nakatingin kay Aldrin. Agad siyang tumayo at nagsindi ng kandila at sa isang iglap naglaho ang nilalang. Ngunit mula noon alam niyang hindi na sila ligtas kahit saan sila magpunta. Kinabukasan nagtipon silang apat sa bahay ni Linda upang pag-usapan ang mga nagaganap. "Hindi lang pala si Buknoy ang tinatarget," sabi ni Nando. Seryoso ang muka. "Bakit ganito? Akala ko tapos na yung pagsubok na yun ng malibing natin ng agimat." Halos maiyak na sabi naman ni Linda. Umiling si Aldrin. "Baka hindi lang basta agimat ang napulot ni Buknoy. Baka nga pinto yun para sa mga nilalang na hindi dapat nakakalabas." Tahimik si Buknoy sa isang sulok. Nakayuko, bigla itong nagsalita ng malamig. "Hindi nyo na ako matatagasan. Kasama nyo na ako hanggang sa dulo." Nagkatinginan silang tatlo at sa tono ng boses ni Buknoy, alam nilang hindi siya ang nagsasalita, kundi ang nilalang na nakasabit sa agimat. Doon nila napagtanto na hindi simpleng sumpa lang ang dala ng agimat. Isa itong tulay para sa isang mas malakas na nilalang na gusto nilang lamunin lahat. At matapos ang nakakatindig balahibong pangyayari, nagpasya sina Aldrin, Linda at Nando at si Buknoy na hindi na sila maaaring maghintay pa. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa bahay ni Aling Isabel, ang matandang albularya ng kanilang baryo. "Aling Isabela, kailangan po namin ng tulong. Delikado na po," sabi ni Linda. Mabagal na bumukas ang pinto at lumabas si Aling Isabela na parang bagong gising, pero halata sa kanyang mga mata na alam na niya ang dahilan kung bakit pumunta ang grupong yon. "Sinabi ko na sa inyo, hindi sapat ang ginawa ninyong paglibing sa agimat. May kalakipyang kasunduan at habang hawak pa ng nilalang ang kasunduang iyon, hindi kayo makakaligtas." "Ano pong ibig niyong sabihin? Ano pong kasunduan?" Dahan-dahang umupo si Aling Isabel at nagsimulang magkwento. "Noong unang panahon, ang agimat na napulot ninyo ay pag-aari ng isang mangkukulam na nagngangalang Apong Igme. Ginagamit niya iyon para tumawag ng mga nilalang mula sa ibang daigdig, kapalit ng kapangyarihan. Pinapapasok niya ang mga espiritu dito sa ating mundo, ngunit nang siya'y mamatay, hindi nawala ang kasunduan. Nasa agimat pa rin, at nang mapulot ni Buknoy ito, muling nabuksan ang daan." Nanginig si Linda nang marinig yun. Kaya po pala, kahit saan kami magpunta, sinusundan kami. Pero ano pong dapat namin gawin?" tanong ng dalaga. Huminga ng malalim si Aling Isabela bago sumagot. "Hindi pwedeng bastang ilibing lang. Kailangan ninyong dalhin ang agimat sa pinakapusod ng gubat, sa isang kuweba kung saan nakatira ang bantay. Doon lang maaaring sirain ang kasunduan." Nagulat si Nando. "Kuweba? Bantay? Anong klaseng nilalang naman yon?" "Isang halimaw na pinangangalagaan ang daan papunta sa kabilang mundo," sagot ni Aling Isabela. "Kung magtatagumpay kayong harapin iyon, mawawala ang sumpa. Pero kung hindi, isa-isa kayong kukunin." Biglang nagsalita si Buknoy. Malamig at tila hindi siya mismo ang nagkokontrol sa kanyang bibig. "Hindi nyo na kailangan pang pumunta. Kasi saan kayo magtatago? Kasama nyo na ako." Nanlaki ang mga mata ni Linda at halos tumili. Mabilis na hinawakan ni Aldrin ang balikat ni Buknoy at tinawag ang pangalan niya. "Buknoy, labanan mo! Huwag mo hayaang kontrolin ka!" Ngunit natahimik si Buknoy at muling bumalik ang normal niyang anyo. Nanginig siyang napaupo at sinabi nga, "Pasensya na, hindi ko alam kung paano ko siya mapipigilan."
Dito nagpasya ang apat. Kailangan nilang sumubok bago pa sila tuluyang lamunin ng sumpa. Kahit delikado, pumayag silang hanapin ng kuweba. Nagbigay si Aling Sabel ng isang maliit na bote na may langis at 3 pirasong bato. Ito lang ang magagamit nyo para protektahan ang sarili. Kapag naramdaman ninyong nandyan na ang nilalang, sindihan ninyo ang langis. Ang mga bato naman ay panangga sa 3 pinakamalakas na atake. Pero tandaan ninyo, pagkatapos niyan, wala na kayong ibang sandata kundi ang sarili ninyong tapang. Habang pauwi sila, hindi maiwasang kabahan ng lahat. Sigurado ba kayo rito? Tanong ni Linda, halos pabulong. Wala na tayong ibang pagpipilian, sagot ni Aldrina. Kung hindi natin tatapusin to, mas lalo tayo mapapahamak. Tahimik lang si Nando pero mahigpit ang hawak niya sa bote ng langis. Si Buknoy naman bagamat mahina at takot, ramdam ng lahat na siya ang pinakanasa panganib. Kinagabihan, nagtipon silang muli. Ang plano bukas na madaling araw pupunta sila sa pusod ng kagubatan, bitbitang agimat para hanapin ang kuweba. Ngunit bago pa man sumikat ang araw, muli silang ginambala. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig sila ng mga malalakas na yabag at bulungan sa paligid ng bahay ni Linda. Nang silipin nila sa bintana, may mga taong nakaitim, walang muka, nakatayo sa dilima. Mga bantay, bulong ni Nando. At dito na nagsimula ang pinakamatinding gabi nila. Nang gabing yun, halos hindi na nila nakayanang huminga ng maayos. At si Nando naman ganoon din ang nararamdaman, sobrang kaba. Nakapulupot ang dilim sa paligid ng bahay ni Linda at malinaw nilang nakikita mula sa bintana ang mga nilalang na nakaitim. Wala itong muka, parang anino lang na may katawang tao. Huwag kayong lalabas, kapag binuksan nilang pinto saka lang tayo lalaban, sabi ni Aldrina. Ngunit bago pa man sila makagalaw, narinig nila ang kaluskos sa may bubunga. Dahan-dahan itong naglalakad. Mabigat ang bawat yapag. Napatingin si Linda sa kaysame, halatang nanginginig. Diyos ko, nasa ibabaw sila, bulong niyang wika. Biglang nag-angat ng kamay si Nando. Hawak ang bote ng langis na ibinigay ni Aling Sabela. Kapag pumasok sila, sisindihan ko to, aniya. Sakto namang kumalabog ang pintuan, halos mabali sa lakas ng hampas. Sunod-sunod ang tunog parang gustong gibain ng mga anino ang buong bahay. Buknoy, hawakan mong agimat, utos ni Aldrina. Kinakabaang hinugot ni Buknoy ang agimat mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa mismong paghawak niya, nanlabo ang kanyang paningin. Bigla siyang napasigaw at napaluhod. May pumasok sa isip ko! Sabi ni Buknoy habang nanginginig. Mabilis na lumapit si Linda at niyakap ang kaibigan. Buknoy, labanan mo! Huwag kang bibigay! Pero sa mata ni Buknoy, may sumilip na kakaibang liwanag. Parang gusto siyang kontrolin ng agimat mismo. Nataranta si Nando. Aldrin, bilisan mo! Anong gagawin natin? Hindi na nag-isip si Aldrin. Dinampot niya ang isa sa mga 3 batong bigay ni Aling Sabel at tinapat kay Buknoy. Biglang lumiwanag ang bato at sa isang iglap, bumalik ang ulirat ng kaibigan nila. Salamat. Sandali lang. Muntik na ako makuha. Ngunit hindi pa sila ligtas. Dahil sa galit, biglang tumigil ang kalabog sa pinto. Sumunod isa-isang pumasok ang mga anino sa loob. Hindi na sila dadaanan sa pinto. Bagkus ay dumaan sila sa mismong dingding. Mga multo sila, sigaw ni Linda. Mabilis na sinindihan ni Nando ang bote ng langis. Sa pagliyab nito, nagkagulo ang mga anino. Umatras sila na sumisigaw ng boses na parang ihip ng hangin. Ngunit isa sa kanila ang hindi natakot. Lumapit ito at biglang sinakmal ang braso ni Aldrina. Bitawan mo ko! Sigaw ni Aldrina. Walang nagawa si Aldrin hanggang sa hindi niya naisipang ihampas ang pangalawang bato sa nilalang. Muling nagliwanag at napatras ang anino.
naglaho na parang usok. Dalawa na ang bato natin. Hindi pwedeng maubos agad, sabi ni Nando. Kung ganoon, kailangan na natin umalis dito habang kaya pa natin, sabi naman ni Aldrin. Mabilis nilang kinuha ang mga gamit at nagmadaling lumabas ng bahay. Kahit may mga anino pa sa paligid, napapasigaw silang tumatakbo papunta sa daan papasok sa kagubatan. Habang tumatakbo sila, naririnig pa rin nila ang mga sigaw ng mga anino. Ngunit hindi na ito makalapit dahil sa liwanag na sinding bote na hawak ni Nando. Pagdating nila sa gilid ng gubat, halos bagsak na sa pagod si Buknoy. Hindi ko na kaya. Para bang may humihigop ng lakas ko. Hinawakan ni Linda ang kamay niya. Kailangan mong kayanin, Buknoy. Malapit na tayo. Nando, kaya pa ba ng apoy? Tanong ni Aldrin. Kaunti na lang. Kapag naubos to, wala na tayong proteksyon. Muling nagsalita si Buknoy. Mahina ngunit malinaw. Alam ko kung saan tayo dadalhin. Parang may boses na gumagabay sa akin. Doon sa pinakaloob. Nagkatinginan ang tatlo. Alam nilang delikado ang magtiwala sa boses na iyon. Pero wala na silang ibang paraan. Kaya't nagpatuloy sila. Dala ang sinding bote, 2 bato at ang agimat na nagbabadya ng panganib. Si Reggie nang makapasok sina Buknoy, Aldrin, Linda at Nando doon sa kagubatan, naramdaman nila agad ang kakaibang lamig. Hindi ito normal na lamig ng gabi kundi parang dumidikit sa buto, nanunuot sa kalamnan. Parang may nakamasid sa atin, bulong ni Linda. Sumagot si Aldrin habang nakabaling ang mata sa paligid. Huwag kayong titingin sa gilid, diretso lang ang tingin ninyo. Baka maligaw tayo kung ano-ano ang makita ninyo. Si Buknoy naman tahimik lang, nakakapit habang naglalakad. Para bang sinusundan niya ang tinig na kanyang naririnig sa kanyang isip. Doon tayo sa kanan, mahina niyang sabi. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Doon ay may isang punong matanda. Halos tuyo na ang mga sanga at walang dahon. Ngunit tila buhay na buhay ang aura nito. Biglang nagtanong si Nando. Sigurado ka ba, Buknoy? Dito ba talaga? Tumango si Buknoy. Ito ang sinasabi ng tinig. Dito daw natin malalaman ang katotohanan tungkol sa agimat. Maya-maya, may biglang humuhuni mula sa itaas. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw kahit walang kidlat. At mula sa likod ng punong tuyo, may lumabas na matandang babae. Nakabalabal ng itim at may mga matang kulay pula. Kayo pala ang may hawak ng agimat. Hindi ninyo alam ang pinasok nyo. Agad na pumagitna si Aldrin. Sino ka? Ako ang nagbabantay sa agimat na yan. At kayo mga hangal na estudyante, kinuha ninyo ang bagay na hindi nyo pag-aari. Nag-angat ng kamay ang matanda at biglang gumalaw ang lupa. Mula sa paligid ng punong tuyo, isa-isang lumitaw ang mga nilalang na kahawid ng anino kanina. Ngunit ngayon ay mas malinaw ang itsura. Mahaba ang kuko, matutulis ang ngipin at may mga mata ring nagliliwanag sa dilima. Diyos ko, mas marami pa sila ngayon, sabi ni Linda. Hinugot agad ni Nando ang mga isa pang bato at inilapit sa harap. Lumikha ito ng liwanag, ngunit hindi gaya ng kanina. Hindi umatras ang mga nilalanga, para bang sanay na sila sa liwanag. Hindi uobra yan. Ang tanging makakatalo sa kanila ay ang mismong agimat na hawak ng batang yan. Itinuro niya si Buknoy. Napatingin silang lahat kay Buknoy. Nanginginig ang binata, hawak ang agimat sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Kapag ginamit niya ang agimat, maaari niyang iligtas kayong lahat o tuluyang mapahamak. Depende kung kakayanin ang bigat ng sumpa. Nagkatinginan ang magkakaibigan na hindi nila alam kung dapat ba nilang pagkatiwalaan ang sinasabi ng matanda o baka isa lang itong patibong. Kung ito ang paraan para matapos na ang lahat ng to, susubukan ko,
Sabi ni Buknoy. Buknoy, wag! Baka ikaw ang mawala! Pigil ni Linda. Ngunit mahigpit nang nakahawak si Buknoy sa agimat. Ramdam niya ang init na dumadaloy mula dito, para bang sinisilaban ng kanyang palad. Sa puntong yun, nakatayo sina Buknoy at Aldrin, Linda at Nando sa clearing sa gitna ng kagubatan. Ang matandang babae na kanina yung tinawag na bantay ay nakatayo sa harap nila, habang ang mga anino ay nakapaligid at nakatingin ng walang imik. Buknoy, handa ka na ba? Hindi lang to basta laban, kundi kung may mali kang galaw, maaaring tayong mawala lahat. Huminga ng malalim si Buknoy at tinitigan ang agimat na nasa kanyang palad. Ramdam niya ang kakaibang bigat, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang pakiramdam ng takot at galit ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Agad na nagliwanag ang agimat. Una ay puti at dahan-dahang naging asul na parang kidlat. Tumalon si Buknoy sa gitna ng patag. Itinaas ang agimat sa ibabaw ng kanyang ulo at pinamunuan ang liwanag patungo sa mga anino. Nagulat ng lahat ng isa-isang tila ba ang mga anino ay napapaligiran ng kidlat na nagmumula sa agimat. Kumakaluskos sila at umiikot sa hangin, hindi makalapit. Maya-maya, biglang lumapit ang matanda, hawak ang kanyang kamay at naglabas ng itim na usok mula sa palad. Hindi sapat ang liwanag lang, bata. Gagamitin ko ang agimat para sukatan ang lakas ng puso mo. Tumayo si Buknoy ng mas matatag. Habang ang apoy ng agimat ay lumalakas, ramdam niya ang puwersa ng nilalang na gustong akitin siya sa kadiliman. Ngunit pinilit niyang tumugon sa liwanag. Kayang-kaya ko to! Sigaw ni Buknoy. Ramdam ng tatlong kasama niya ang kakaibang tapang na nagmumula sa kanya. Sinikap niyang ipatong ang agimat sa lupa at agad na umalon ang liwanag pataas. Sumabay sa bawat kilusan ng mga anino. May tunog na parang kulog at may hangin na humahampas sa kanila. Nagdudulot ng panginginig sa lahat ng nakapaligid. Ngunit hindi natapos doon. Ang matanda ay biglang sumigaw at ang liwanag ng agimat ay nausli. Tila ba gusto itong sirain. Kung hindi mo mapapanatag ang isip mo, mawawala ka. Huminga ng malalim si Buknoy. Pilit na tinatanggal ang takot. Inalala niya ang bawat sinabi ng kanyang kaibigan at sa bawat pangako niya sa kanyang sarili. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng kasama niya. Tumibay ang agimat sa kanyang palad at sa isang malakas na liwanag naglaho ang mga anino, parang sinipsip ng kidlat. Ang matanda ay natigilan at unti-unting lumiwanag ang kanyang mata. Hindi pula kundi puti at malinaw. Huminga ng malalim si Buknoy. Tapos na, wala na sila. Si Aldrin, Linda at Nando nagtakbuhan sa kanya-kanya at niyakap at halos umiyak sa ginhawa. Tapos na nga, sabi ni Aldrin, ramdam ang sobrang kaluwagan. Ngunit alam nilang hindi lang ito ang wakas. Ang agimat ay may lakas na hindi pa nila lubos na uunawaan. Ngunit sa puntong iyon, panandalian silang nakaramdam ng katahimikan sa kagubatan. Para bang nananatiling saglit ang kapayapaan bago muling magbalik ang panganib. Makalipas ang ilang linggo, ramdam ng apat na magkakaibigan na sina Buknoy, Aldrin, Linda at Nando na unti-unti nilang natutunan kung papaano mabuhay sa ilalim ng anino ng sumpa ng agimat. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nila maiwasan na madama ang presensya ng mga nilalang sa paligid nila. Isang gabi habang nag-iikot si Linda sa paligid ng kanilang baryo, napansin niyang may kumikislap sa malayo sa gilid ng kagubatan. Una ay akala niya ay ilaw lang ng parola ng kapitbahay. Ngunit habang papalapit siya, nakita niyang hugis tao ang nagkikislapan na liwanag. Buknoy, Nando, Aldrin! Sigaw niya. Dumating ang tatlo sa bahay ni Linda. Hinihingal at takot. Ano nangyari?
May nakita akong anino pero maliwanag. Parang hindi ito karaniwan. Sagot ni Linda. Kung ganun diretso pa rin ang sumpa. Sabi naman ni Nando. Ramdam ko sumusunod pa rin sila sa atin. Dagdag ni Buknoy. Si Nando naman ay tumayo at naglagay ng 3 bato sa lamesa. Kailangan nating maging handa. Kahit sa araw hindi tayo ligtas. Kinabukasan, nagpasya silang bumalik sa lugar ng clearing sa kagubatan upang masiguradong ligtas ang agimat. Ngunit nang makarating sila, napansin nilang may bago na namang bakas sa lupa. Maliit na yapak at tila ba nagmula sa mga anino. Pumalibot iyon sa lugar na dati nilang pinagtatagumpayan ang sumpa. Parang sinusubukan nilang buksan ulit ang daanan, sabi ni Aldrin na habang nakatingin sa mga yapak. Hindi natin pwedeng pabayaan to. Kailangan nating saraduhan ng agimat sa isang lugar na hindi nila maaabot. Mabilis nilang dinala ang agimat sa ilalim ng punong balite sa gilid ng baryo. Ngunit bago pa nila ito mailibing muli, biglang lumitaw ang matandang bantay mula sa kagubatan. Hindi sapat ang pagtatago. Kailangan ninyong isagawa ang ritual upang tuluyang maputol ang kasunduan. Si Buknoy ay napatingin sa agimat. Ramdam ang init at bigat nito sa kanyang palad. Ano pong kailangan namin gawin? Ipinakita ng matanda ang mga simbolo na dapat ilagay sa paligid ng agimat. Tatapusin niyo ang ritual sa pamamagitan ng apoy, tubig at bato. Ang apoy ang magtataboy sa kadiliman, ang tubig ang maglilinis sa sumpa, at ang bato ang magsisilbing pananggalang. Sinimulan nila ang ritual. Si Nando ang nagbuhos ng tubig mula sa ilog. Si Aldrin ang nagsindi ng apoy mula sa kahoy at si Linda naman ang naglagay ng mga bato sa paligid ng agimat. Si Buknoy ang humawak sa agimat at sinimulan ang pagbigkas ng mga salitang tinuro ng matanda. Habang tumatagal, nararamdaman nila ang hangin na umiikot sa kanila. Mas malamig at mas matindi. Buknoy, kaya mo yan. Sabi ni Linda, hawak ang braso ng kaibigan. Hindi ko papayagan na makuha ulit tayo. Sagot ni Buknoy habang pinipilit na manatiling nakatuon sa agimat. Biglang nagliwanag na kumalat sa buong paligid nila. Sumabog sa hangin na parang kidlat. Ang matandang bantay ay napatras at sa unang pagkakataon lumingon sa kanila at ngumiti. Matagumpay, ngunit magiging mapagbantay kayo. Wika niya bago tuluyang naglaho. Iniwan ang katahimikan sa kagubatan. Sa wakas, unti-unti nang bumalik sa normal ang paligid. Ang agimat ay nananatiling tahimik at ang mga nilalang na sumusunod sa kanila ay hindi na muling nagpakita pa sa mga sumunod na araw at linggo. Ngunit sa puso ng 4 na magkakaibigan, alam nilang kahit pansamantala, ang sumpa ng agimat ay mananatiling bahagi ng kanilang buhay. Isang paalala ng gabing humarap sila sa kadiliman at nagtagumpay sa pamamagitan ng tapang at pagkakaisa ng pagkakaibigan. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Kwentuhan Tayo. Hanggang sa muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Simon.